Secretary Fred Pascual. Ganon din po at meron po tayong kasunduan sa gitna ng Brunei at ng Pilipinas tungkol sa itinatawag na people-to-people na exchange na sinasabi. Kasama po dyan sa people-to-people exchange ang tourism. At alam naman po natin ay napakaganda ng Pilipinas at sa ating palagay, ito'y malaking dapat natin ipinagmamalaki sa buong mundo upang naman ay tayo sila ay makabisita at makita nila hindi lamang kung gaano kaganda ang Pilipinas, kundi kung gaano kababait at gaano mapagmahal ang mga Pilipino. Kaya po nandito po ang Secretary ng Department of Tourism, Secretary Cristina Frasco. Inaayos din po natin ang ating mga ating tinatawag, ang ginagamit ngayon na salita ay supply chain. At ito po ay pangailangan natin upang ang ating mga magsasaka, ang ating mga manggagawa, lahat po ng produkto nila ay makarating sa merkado kaagad at hindi masyadong mahal. Kaya't kailangan ayusin po ang ating transportation system, hindi lamang para sa ating mga produkto, kundi na rin para sa ating mga kababayan. Nandito po ang Secretary of the Department of Transportation, Secretary Jimmy Bautista. At malaki pong bagay ngayon, malaki pong aming pag-iisip tungkol nga dito sa issue na ito dahil nakita naman natin masyadong maraming gulo sa iba't ibang bahagi ng mundo at nagkakaproblema sa presyo ng langis at sa supply ng langis. Kaya po tayo ay naghahanap ng mga kasama, ng mga katulong at tayo din ay lumilipat at ang Pilipinas ay umaalis na sa tinatawag na fossil fuel. Yung coal, yung mga langis, yung crudo, lahat po yan. At tayo lumilipat na rin sa tinatawag na renewable. Ang renewable po yung mga wind energy, mga solar energy. Ang namamahala po dyan ang ating Secretary of the Department of Energy, Secretary Popo Lotilla. Sa dinami-dami ninyo na OFW na galing Pilipinas, ay talagang kailangan natin bigyan ng isang departamento na walang katungkulan kung hindi alagaan ang kalagayan ng ating mga OFW. Ito po ang pinakabago na departamento sa ating pamahalaan. Ito po ang departamento na talagang tumutugon sa sitwasyon ninyo, mga OFW, sa mga problemang nahaharap sa inyo kuminsan at sila'y tumutulong. At ito po ang namumuno ngayon po dahil po ang unang naging sekretary po dyan ay umaong na at sayang naman at siya talagang nagsimula nito. Ngunit mahusay din ang ating sumunod na Secretary of the Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak. Malapit-lapit na po ang Brunei sa Mindanao. Kaya po ay marami tayong exchanges na nangyayari sa ating mga kababayan sa Mindanao at saka dito sa Brunei. Kaya sinama ko na rin ang Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. Tayo po ngayon ay umikot po kami sa nakaraang isang taon kalahati. Marami po kaming pinuntahan na bansa upang ganun din ipaliwanag kung ano ba talaga ang ating mga ginagawa para sa ating ekonomiya. Ano ba yung mga opportunity na pwedeng mapagsamantalaan ng ating mga kaibigan tiga-abroad na magdala sila ng investment, magdala sila ng kapital, magdala sila ng trabaho para sa atin at palagauhin at pagandahin ang ating ekonomiya. At ang namamahala po dyan, at siya po
ay ang lumalapit sa iba't ibang mga korporasyon at sinasabing naghahanap ng paraan upang sila ay mag-invest sa Pilipinas. Ito po ang ating Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Dec Go. Siyempre, ang ating ambassador na siguro kilala ninyo lahat, ambassador ng Pilipinas sa Brunei Darussalam, Marian Jocelyn Tirol Ignacio. Na marami na po kaming inikutan at lahat po ng pinupuntahan namin, siyempre binabati namin ang ating mga kapwa Pilipino. At nagkakaroon tayo ng konting programa kagaya nito. Pero dito lang sa Brunei, merong rear book. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Congratulations, Ambassador. At hindi makukumpleto ang aking pagpakilala. Pagka naman, hindi ko mapakilala sa inyong lahat ang aking First Lady Luis Araneta Marcos. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan at lalong-lalo na sa inyong lahat na aking minamahal na aking kababayan na OFW dito sa Brunei, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagsalubong sa akin ngayon, sa aking asawa na si Lisa at sa aming lahat na naririto ngayon bilang pagpaunlak sa paanyaya ni Sultan Hassanal Bolkiah na bisitahin ko ang bansang Brunei Darussalam. Lisa and I bring you the best greetings and the best wishes of our family and the Filipino people back home. Over the years, every time I go abroad, I talk to my foreign counterparts, I get compliments for the strong work ethic of Filipinos. I'm always told that Filipinos have unparalleled skill, efficient, and are trustworthy. And I know that is the same here in Brunei. You may all have different professions. What we bring to all that we do, not only in the Philippines, but even abroad, as is proven by the record that Filipinos have made and the reputation that you have gained, that what we bring is a special brand of Filipino service everywhere we go. Ito po ang pagka-Pinoy natin na may malasakit, mapag-aruga, mapagkalinga tayong mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyong mga mabuting ginagawa upang iangat ang respeto, pag-unawa at imahe ng ating bansa dito sa Brunei. So while we honor our overseas Filipinos for your sacrifices, for our nation and the families, one of the promises I made when I first took my oath as president was to create more jobs in the Philippines so that working abroad will only become a career choice and not the only option for hardworking men and women of the Philippines. Mabuti po siguro na ibalita ko na sa inyo na ngayon pa lamang bilang pambungad ng aking mensahe noong nakaraang 2023. Nakapag-approve na po tayo ng investment na umaabot ng 1.26 trillion pesos. This is a remarkable figure surpassing the trillion peso mark. This achievement surpasses our initial optimism when we set ang una naming target ay sabi namin 1.15 trillion pesos, ngunit ito'y umabot na sa mas mataas na numero. To far exceed this mark by reaching 1.26 trillion pesos is a clear testament to the growing confidence investors place in fostering their businesses' growth within the Philippines. Upon full operations, the projects are expected to produce 49,030 jobs for Filipinos. Alam po natin na kapag masigla ang ekonomiya, maayos ang kabuhayan. Things are looking up for the economy. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo, sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday to return
and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Isa sa mga prioridad ng gobyerno ay ang agrikultura. Kaya tinatrabaho po natin ang husto upang magkaroon tayo ng modernized agricultural sector na kayang suplayan ang ating pangangailangan at bukod pa doon ay makapag-export pa sana tayo. I am relentlessly pushing and prioritizing the development of our agricultural land and our agricultural sector. I cannot say it enough. I cannot emphasize it enough. But we really need to invest in the development, productivity, and modernization of our agri-sector. By building infrastructure, improving market linkages of our farmers, our farmlands will yield not only crops, but also opportunities that create ripples of positive effects throughout our nation. Ang layunin po ng ating pamahalaan ay kilalanin ang agrikultura bilang catalyst o mbitsa upang para sa ating ekonomiya. Itataas natin ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura. Pagtitibayin po natin ang tinatawag na value chain ng agricultural sector. Sunod po sa aking listahan ay naging iay ang infrastruktura. I've said it before, uulitin ko na. We will build and we will build better and we will build more. I seek to widen the focus of infrastructure development to allow for growth in far-flung municipalities. Ayaw po natin nakikita na sa Maynila lamang, sa Luzon lamang ang lumalago at gumaganda. Kailangan po, wala pong naiiwanan. Kahit na sa lalupalop na napakalayo ay nararamdaman nila na meron silang pag-asa, na merong mga opportunity, na merong tumutulong sa kanila na pamahalaan para pagandahin ng kanilang buhay. So we go to the underdeveloped areas of the Philippines, and this we will open up through the construction of roads and bridges, as well as an efficient means of transportation, including the expansion of railway services and including connectivity and access to means of communication so that no part of the Philippines is outside of its reach. Pagbalik po ninyo sa Pilipinas, we hope to also welcome you to a new and upgraded Manila International Airport as we embark. Dahil sinimula na po natin, dahil nakakahiya naman po, yung airport natin, napabayaan na ng husto. At pagka yung mga pinag-aaral tungkol sa mga airport, hindi maganda po ang report sa airport natin sa Maynila. Kaya tayo ay kakalagda rin po natin. Meron tayo po 170.6 billion pesos na idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities, at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya. Lahat po yan ay bubuhin natin para hindi na po nahihirapan ang ating mga bisita at ang ating mga balikbayan. Ito siguro ay tatagal ng mga 15 years. Pero itong mga bagong pagpapaganda ay inaantay natin na maramdaman na natin next year na siguro. Infrastructure will remain a very high priority as it helps drive growth and it helps drive employment. I am also committed to shifting to renewable sources of energy. Kagaya po ng aking nabanggit, ito gagamit po tayo ng wind power, yung mga windmill, yung geothermal, yung biomass, wave power, hydroelectric power generation, para magkaroon naman tayo ng mabilis na pagbalik ng ating kuryente pagkatapos ng kalamidad, ng mga pagka may bagyo, magmelindol, may baha. Para naman mabawasan ang maging casualty natin kapag merong may ganyang mga pangyayari. In January of this year, we launched Bagong Pilipinas. This is a powerful and unifying framework of ideas, of values, and beliefs that aims to inspire our nation to come together, to strive in earnest towards elevating the Philippines to new heights, rooted in a very
clear and wholesome awareness of what is already ours and a shared vision for what we would like our future to be. I encourage every Filipino to look beyond differences and to work harmoniously together to build a nation that not only meets current challenges, but also envisions and shapes a more promising future for all our citizens. And that is why I call for transformation. We have to transform our idea of being a Filipino. The transformation of the way that we present ourselves to each other and to the rest of the world. And the transformation of our economy, of our governance, and of our society. So I challenge each one of you, let us become new Filipinos. Lahat tayo, maging bagong Pilipino na nandyan sa bagong Pilipinas, sa pagbabago sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Pagbabago sa isip, sa salita, at sa gawa. My obligation to the Filipino people is a realistic vision. The best days of our end years are not in our past, but in our future. And the solution cannot be done by government alone. There are so many things that we need to do that we can only manage if we do them together. Everyone must do their part. The unrelenting drive for excellence in all aspects of personal, community, national, international life demands that all Filipinos set for themselves standards and goals which are nothing short of excellent. You are no stranger to this. You are already doing it here in Brunei. Trust in government for leadership. But let us accept our part as citizens. Let us be proud to be Filipino. Let us be confident. Let us be confident in the future of our country with resoluteness by which we can decide to make that future come to pass. Magkaisa po tayo. At ako ay malakas po ang aking loob na pagkapatuloy ang suporta ninyo sa ating pamahalaan, sa isa't isa, at sa ating minamahal na Pilipinas, ito po ay magiging matagumpay. Kabayan, sa pagtulungan at pagkakaisa natin, tutungo po tayo sa pag-angat ng kabuhayan ng Pilipino at sa kaunlaran ng ating bansa. So even as you build your lives here in Brunei, join me as we work together for a bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po at marami pong salamat.